Mga kapatid, simbolo ng debosyon at paniniwalang Kristiyano-Katoliko. Yan ang Santo Niño. Pero paano nga ba nagsimula ang debosyon para sa Santo Niño? Ayon po sa mga historian, taong 1340 pa lang, may mga nililok ng mga imahe ng Batang Jesus sa Asturias sa Espanya. 2 siglo ang lumipas. Dinala naman ang nasabing imahen sa Pilipinas ni Ferdinand Magellan noong 1521. April 14, sabay sa pagbibinyag ng tropa nila Magellan sa hari ng Sugbu o Cebu ngayon na si Raha Humabon. Iniregalo naman ang 15 sentimetrong estatwa ng Santo Niño sa misis ni Humabon na si Hara Humamay. Sa ilang pong mga tala, 1565, sinasabing sa pagbabalik ng mga Kastila, nahanap ni Adelantado Miguel Lopez de Legazpi ang naturang Santo Niño na sinasamba sa isang kubo na tila isang anito. Inaalayan pa raw ito ng mga bulaklak. Patunay raw ito na tuluyan ng niyakap ng mga Pilipino ang Katolisismo. Ang paghahalo ng paraan ng pagsambang ito ay tinatawag naman na folk Catholicism. Kasama ang sikat na Magellan's Cross. Ang imahe na yan, ang Santo Niño, ang itinuturing na oldest surviving Catholic relic sa bansa. Kaya naman, todo ang pag-iingat dito ng simbahan. Bukod po sa matinding seguridad, nakalagay rin ito sa isang bulletproof glass sa Basilica Minore del Santo Niño sa Cebu. Tulad ng iba pang mga imahen, may mga ibig sabihin po ang lahat ng mga elemento sa itsura at pananamit nito. Sa isang artikulo sa Cultural Center of the Philippines, sinasabi na nakataas na pang benediksyon ang kanyang kamay habang may hawak na isang scepter ang imahen na simbolo po ng hustisya. May hawak namang isang orb ang kaliwang kamay nito na simbolo umano ng pagiging Panginoon ni Jesus sa buong mundo. Tila kinakatawan din umano nito ang soberenya ng Espanya sa maraming bansa. Yan at ang iba't ibang mga pista para ipagdiwang ang naturang santo, isa pong buhay na paalala kung gaano kahalaga sa mga Kristiyano ang ating paniniwala. Tulad din po ito ng lagi na rin po nating paalala na gaya ng K-alaman, ang pagkapit sa mga paniniwala ay K-yamanan. K-okay. Mga kapatid, ito po ang inyong K-alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang K-alaman ay K-yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. K-okay.